Alright, 8:24 p.m. August 29, 24. 25. Gracia, mabarang si part 1. Bago ako inom tubig, guys. Evening listeners, mabani vlog. Gikan ni Christian Paul. Buwan ng wika nila Christian Paul sa Santa Ana National High School. Pero by the way, mga unta karon guys. Bahaw niya kanon. Anak ko kay Uncle Bal na masudan og hotdog para kaunon ako ni nabilin nga kanon ganyang buntag. Nakagdukot oh. Dukot. Oh. Para kung mamagal. Yatag ikan kay Celine dagan kaayo oh.
Like dragon on. And kebab. Hot dog with cheese. Kunin mo na rin. Bawal. Dua ka tila. Charara. Biko tapos auto cheese. Basuhan. Pwede mo kuha ni. Sitaw gani. Buwan ng wika.
Kuntsinta, hindi ba? Walo ka kutsara. Biko. Kini lang isa akong kaunon. Isa lang ka puto cheese. Isa lang ka kuntsinta. Do ka ba puto cheese to ha? Ang lalantad na ang katotohanan. Aminin mo na. Nagpapalimos ka ba sa lungsod? Panginoon namin ang tawag mo sa pulubi. Humahanap ka ng gulo. Eksena namin na to. Anong pakialam mo? Alright. Subway. Ang pagkalat sa lasod mo ay maliit na problema lang. Huwag mo kami idamay sa kapalpak. Maniwala ka na umundo.
Saramantala. Tapos magkagandang acting lang. Oo nga, nagpapaupa pa siyang maging nobya. Nalihiyan siya sa kababaihan. Pero mayabang pa. Walang hiya talaga. Dapat sanang hindi tayo hinisgan sa panlabas na anyo. Sayang, hindi naiintindihan. Tama na, yung panluloko mo sa sarili mo, yung sacrifice, this is birthday, ang nanay ko. Umalis ka na bago ka mapaya. Oh, bilisan mo lang umalis. Kaklasit katabi mo ako dati. Kilala kita. Nahihiya na ako sa'yo sa kakadaldal mo. Nandy, ikaw ang may pakanan ko. Paalisin mo siya. Mauna ka na. Sandali, sino ang naggalaw ng kotse ko? You. Saan nagdalaw ng kotse ninyo? Sino ka ang nakasundo mo? Pangas kang humawak ng kotse ko. Kayang-kaya mo bang bayaran kung masira? You. Magnanakaw lang yan. Saan ka kukuha ng pambayad? Ano, magnanakaw hanggang sa kotse ko nakarating? Ano sa palagay ninyo? Genius. Wala kayo rito. Wala siyang susi. Paano niya nabuksan at naandar ang kotse? Kung hindi magnanakaw, ano siya? Manguli, sabihin mo ang walang basehang parata. Walang basehan? Hindi ba nakita ng lahat ang nangyari? Kitang-kita namin kung paano mo binuksan ang kotse ni Gilio. Kung hindi kami nakatutok, matagal na yan na ilabas. Gago! Ako pa mismo ang ninakawan mo. Magpaliwanag ka ng maayos o ipakulong kita ngayon din. Huwag kayong maniwala. Nakaharang ang kotse niyo. Tinulungan lang kita. Maraming saksi dito. Totoo ba? Nakaharang ba ang kotse ko? Nakita mo o nakita mo? Hindi, wala. Gilio, wala talagang sasaksi para sa kanya. Ako ang sasakto. Nababalik ka na ba? Tinutulungan mo pa rin siya? Ikaw ang loko-loko. Kitang-kita namang nakaharang ang sasakyan. Pinagbigyan lang niya. Bakit ka nagsisinungaling? Sabi mo nagbibikot ng sasakyan? Totoo bang ginawa niya yun? Kung gusto ni Mr. Yu, nakaharang ang sasakyan, bakit pa niya ililipat? Tama, ang dekala ko 500,000 parang mobile suit. Hindi basta-basta hinahawakan. Aminin mo, hinawakan mo sa sakyan ko. Anong plano mo? Nakaharang ang sasakyan mo, kaya itinulak ko yung special sa 500 kilo sasakyan. May bodega kami ng kotse. Kahit pinakamura doon, hindi ng halaga. Nilakaw ka naman. Grabe ka. Pangit ko yung 500 kong kotse. Walang hiya ka. Pasabol ka lang naman. Nangahamak pa ng mamahaling sasakyan. Kaya mga engkantado ang parang kalakas sa balon, ang chairman namin parang buwan ng kalat, hindi mo kayang pantayan. Buwan na talaga si Botoy? Ano pa kaming tawag ang 100 sa mundo ang kasama namin. May-ari ng Lausla at chairman ng Future Group, kung hindi sa buwan ng kalat, sino pa ba? Nakakasita. Buti na lang hinawalan ko siya. Tama na siya, Omi. Huwag mo na pakialaman mga to. Nasaan ang convention namin? Bakit wala pa? Tatawagan ko na sila para magmadali. Itong marangal na panaisip, narito ba para sa inyong kaarawan? Pat, lakas ang koneksyon ng angkada mo. Sarap sa mata ang korteho. Kaya mga mayayaman na nasa syudad. Sino kaya itong panauhin? Ako na ang sasalubong. Sinong panauhin ang dumating para sa ating kaarawan? Kung kayo, wala akong pakialam. Pero first ko, dumating na ang kortehong inyong inuto. No? Kanyang korteho pala ito? Imposible. May korteho sa pala. Ano ba ang sinabi mo? Nagpapanggap daw akong mayaman at nagsisinungaling tungkol sa sasakyan? Bilat ang mga mata ninyo at tingnan ng mabuti. May sasakyan ba ang pamilya ko? Imposible. Mukha kang pulubi. Saan mo nakuha ang korteho? Tama. Babae lang siyang nagtatrabaho para sa akin. Paano siya magkakaroon ng maraming sasakyan? Magkabari tayo at magkatabing Desmond. Kilala kita. Nangupahan lang ng mga sasakyan yan para magpakitang wala. Oo. Nangupahan ka lang para hindi mapahiya. Wala talagang pag-asang magbago kayo. Ipakita ninyo ang factory certification ng bagong sasakyang regalo ko ngayon. Opo. Chairperson? Mauna ka na sa iyong mga gawain. Opo. Inulit ng mabuti ang mga mata mo. Mga bagong sertipiko ng pabrika ng kotse. Ako naman ito, ebidensya sa... Paano ito? Saan galing ang motor code mo? Walang malabo.
babae na akong minata, nagsasabi lang na kailangan magtrabaho. Saan siya kumuha ng pambili ng kotse? Wala kayong karapatang malaman kung paano ko nakuha ang mga kotse. Anong sinabi mo na hindi ko makakahawakan ng kotse mo? Paano kita babayaran? Abo, mas maganda pang kahit isa dito sa kotse ko, walang katumbas ang halaga. Sino ka talaga? Paano mo nabili ang napakaraming kotse ako? Sinabi na ng sekretarya ko, ako ang tagapagtatag at chairman ng Future Group. May karapatang bakal bumili ng ganito karaming kotse. Ano, ikaw ang chairman ng Future Group? Imposible iyan. Bakit? Kasabayan ko siya sa paglaki. Galing siya sa mahirap na pamilya, kaya pagkabata, ikinaya ng nanay niya ang hirap para lang sa iba. Nung estudyante pa siya, walang pambili ng bisit ng ulan. Tuyo at kutsara lang ang ulam, kumakain sa silid. Ako ang naawa sa kanya, paminsan binibigyan ng boarding ko para makakain ng mantika, nakapasagod Tsinghua o Peking University pero walang pang tuition. Sa halip, vocational school ang pinasukan. Paano siya naging chairman ng Future Group? Saan niya sabihin mo sa kanila? Ano ba ako? Tama ang lahat ng sinabi mo. Dahil sa bibig mong binigay noon, pinilingan kitang maging kontratista at foreman para yumaman. Di ko inasahang pagkatapos yumaman, kakalimutan mo ang pinanggalingan at mga kamag-anak. Mukhang hindi para sa iyo ang yaman at kasaganaan. Anong mo pinagsasabi mo? Ikaw ba ang nagpakontrata sa akin? Nababaliw na ba siya? Akala ba niya Diyos siyang makapangyarihan? Aminado siyang di makabili ng bibingka noon? Paano siya makakapagbigay ng proyekto? Hindi mo pa malaman kung chairman ng Future Group. Hindi sabihin mo kung paano mo ninakaw ang mga kotse. Kung hindi, ipapahuli kita. Huwag ka nang tumawag ng pulis. Malalaman mo ang katotohanan na kinuha ko ang proyekto mo. Ano? Kukunin mo ang proyekto ko? Maghintay ka sa tawag ko. Malalaman mo rin. Itigil agad ang lahat ng proyekto mo sa snap. Huwag ka na panglang. Akala mo ba takot ako sa'yo? Nawawala na sa sarili sa pag-arte. Akala niya talaga, mayaman siya. Tama na. Huwag mong pilitin. Pag nagalit ka na, wala na akong magagawa. Umalis ka na ng sarili mo. Huwag mong lalaki masyado. Kahit maraming bumili sa akin dito, masaya ako dahil nakilala kita. Mabait ka. Kung pwede, pakakasalan kita. Ano? Lumabas na ang kanyang tunay na kulay. Anong problema, Don Holly? Madali lang pala ang usapan. Tulubi lang siya. Nagkataon lang na nakilala niya si Kuya G na pinipilit ng ina niyang magpakasal. Kaya nagpagalit-galit siya at nagrinta ng pansamantalang girlfriend sa halagang 200 yuan. Pero ngayon, gustong-gusto na niya ang pera at gwapo ni na Hongji. Akala niya totohanan na. Sayang lang. Sobrang yabang niya. Chairman ng Future Group ang pinagmamalaki niya. Sikat na financial expert noon. Mga anak mayaman at mahangat. Paano niya mapapantayan ang Kuya G? Tama. Maraming gwapong lalaki sa tabi ng chairman ng Future Group. Bakit siya pupunta sa probinsya ko para manligaw sa kapatid ko? Ikaw na sinibak kong manlolo ko. Wala kang hiya at puso. Tangre, di ba kukunin mo ang proyekto ko? Bakit wala naman nangyayari? Huwag kang mag-alala. Matutupad din ang gusto mo. Iusap, bilisan mo. Sabi mo. 3, 2, 1. Kamusta? Ano? Gusto ng Bewang Group na tigilan ng gusto. Bakit? Ano ang masasabi mo? Sa South, ipagyayabang mo pa bang tagapamahala ka? Bakit? Karaniwan pala, bakit mo pinatigil ang tulungan sa Bewang Company? Dahil ako rin ang nagpatatag kay Zhang Bewang na hepe ng Bewang Group. Naiintindihan mo? Si Zhang Bewang ay itinayo mo. Imposible. Pwede hindi nangyayari yan. Si Giza ay kilalang real estate magnate. Paano mo nasabing itinayo mo siya? Totoo, napakalimang kilala si Giza. Gaano na ba katanda ang iyo? 20 anyos pa lang. Anong karapatan meron ka para suportahan si Giza? Tama. Sa tingin ko, nagsisinungaling lang siya ng gusto. Pero bakit agad mo
Bakit di ko kayo kilala? Ano, tinitingnan mo? Nagtrabaho na kayo. Sinungaling, palinis, bakit ngayon tumatawag na? Dahil sa mga bantang, akala ko may kakayahan ka. Tama, ngayon nandito na si ate. Anong masasabi mo? Ang may-ari? Sa respeto, di kayo karapat-dapat kausapin. Kausapin mo ang tatay ko. Sabi ang kapal na mukha. Then, sa kaliwa, tama. Sabi, di ka karapat-dapat kausapin. Nakakulo ka. Uutusan ka, sangkalin mo sarili mo, at humingi ng tawad. Kung hindi, wala akong pupuntahan sa langit. Wala akong pupuntahan? Naniniwala ka ba sa isang tawag ko? Makikita natin kung sino ang mawawalan ng respeto. Jack, pumunta ka agad sa angkan ng mga sa San Village. Malapit ng bilat ng tatay mo para tulan sa maraming akal. Sinabi mo bang tinatawagan mo ang tatay ko? Siyempre, tukana ako sa'yo. Sinabi ang tatay ko, patay ang phone niya. Tinawagan na ako ng phone para sinabi kami walang sagot. Tututulungan ko sa rin. Diyan kayo tawagan mo sa harapan niya. Huli ka. Papahiya ka sa harap ng mismo. Panoorin mo, tatawagan ko ang tatay ko. Sinungaling. Narinig mo? Patay ang phone. Nagbubulahan ka pa. Kasi talaga ang ating pag-intong. Kilos lang sa palagay sa mula. Di ka na nga ngayon makatalon? Wala nang yabang? Ang lakas ng loob ng manloko sa Dewang Group. Balian ng paa, tapos ulo. Ngayon, mapaglilingkuran na natin ang binibili. Susukin ng patay? Sino ang may bayag na gumawa? Ano? Sinungaling ka. Nais mo bang balik sa iyong bahay? Ito ang song village. Minana mula sa usin at sa angkaman. Sa mga bayani lang sa kanilang kanilang. Natitigap ang mga arte. Hindi mo ito lugar para magkita. Huwag mo siyang kulantangin. Hindi mo sila kayang talunin mo. Sorry ko na, pakiusapan ko siguro na tumulong. Sige na. Huwag na. Hindi ako mamamagitan para sa pulubi at sa sinungaling na ito. Sa ganitong pagkakataon, ipagtatanggol mo pa rin siya. Hindi ko tatanggol ko. Ako ang nag-anyaya sa kanya. Hindi ko siya pababayaan. Kausapin mo nga ang binibig. Nagpapasikat lang yan para hindi mapahiya. Papapologin ko siya. Maalisin na natin siya. Sige. Bakit ang tigas ng ulo mo? Na-offend mo ang Dewang Group. Ano ba ang ibig sabihin mo? Wala ka ng pagkakataong mabuhay. Anak, lumapit ka rito. Iwanan mo siya. Ipagbibilangan na tayong lahat. Wala naman hindi ako nagdudulot ng kahihiyan sa inyong paligid sa mga tama na. Nakakawala ka. Bakit di ka naghahanap buhay? Pwedeng kang magwalis sa kalsada. Ngunit naging maulubi at sinungaling ka pa. Kahit mabulag na ang kapakanan, ayaw mo pang mag-isip. Bakit ayaw nang makapagsalita? Ako raw nakakaya. May dalawang ang pangalaman. Hindi mo amin ang dalawang kahit alam ko, kaya ka makakita ng ako. Ano nga nasasabi ng ako nakakaya? Tama na ang salitaan. Dalian mo, may mga bintik at ibilanggo. Tatay, bakit nandito ka? Anong ginagawa mo rito? Narinig ko may namumulit sa Dewang Group at nangguguli sa akin ilang kapatid. Kaya, pinuntahan ko ang kuya ko, ang nakamahas na dedensyon. Sabihin mo, hindi ko na si inang ate para ipagtanggol ako. Hindi daw. Nakailangan ka na sa seksyon ng Dewang Group. Sino ang gulat at naglakas loob ng aking sa iyo? Ngayon sa ako, ang hindi sinungaling. Ako ng Dewang Group. Sa ako, wala kang kasabihin ng Sige nga. Gusto mong putulan ng Dewang Group ang asawa ko? Ngayon, nabastos ka na. Di ba? Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Tagapangulo, ano bang problema? Ano bang problema? Nagpapakulo ka si John Dewang sa punong amo. Hindi ba si John Dewang pinakamataas na hepe? Jang Dewang, tingin ko lumaki masyado ang Dewang Group at nabigyan mo ito. Kahit mga aso nila yung mas maragat na walang dahilan. Hindi po. Ang Dewang Group ay nabuo sa inyong suporta para po kayong muling magulang sa akin. Tatay, huwag mong palawak sa iba. May nakainom ba kayong pampagulo ng isip? Hindi ka. Siya ang tunay na may-ari ng Dewang Group. Mag-sorry ka agad. Imposible. Anong karapatan niya? Bakit siya ang bakal natin? Naglalaro isip mo? Ninong, ordinaryong manggagawa lang siya sa amin. Nga sa trabaho ka
Tingnan ninyo, hindi kayong walang utang na loob. Alam niyo bang lalabit kayo? Okay, anong nangyayari? Bakit ganito ang usapan? Sabihin ko na. Alam mo ba kung bakit siya inalagaan ko at binigyan ng proyekto? Opo, sinabi ninyong utos na hindi kilalang nakakalos. Kung alam mo pala, bakit siya gumawa ng kalokohan? Ano? Siya pala ang misteryosong boss na sinasabi ninyo? Hindi, inutos ang kanyang alagaan. Anong klaseng tao siya para utusan siya? Alright. Hindi naman, may ganito ako. Tulubi lang siya, walang kapangyarihan, mag-background. Alam niyo lahat ang tungkol sa kanya. Nagpaluglok-tok, nagmamakaawa sa lansangan, nagpaparenta bilang welfare agent. Sabihin mo, inupahan mo ba siya sa halagang buhay sa milyon? Magsalita ka? Gusto mo pa bang magsinungaling kay Ninang Dewa? Ninang, narinig mo ba yun? Ang girlfriend lang siya na inupahan ng kapatid ko sa halagang 200 yuan kada araw. Paano siya magiging good boss? Sinungaling ka, nagawa mo pang linlangin ang hiling ko. Ipakukulong kita. Hindi! Mga tanga kayo. Sinabi ko lang siya ang punong boss. Nanahas pa kayong hamakin siya. Tatay, gising, huwag kang magkwento sa kanya. Kahit saan ka siya tingnan, walang pinanggalingan na lamang. Marami pang saksi ang makakapagpatunay niyan. Tama, kilala namin siya. Ngayon ko alam ba siya? Oo, magkasama kami lumaki. Ang sabi sa mahirap para makain ng maayos. Nanay niya ay tumakas sa hirap. Pampaaral niya ay pinagsimang niya ng tatay niya sa bahay. Paano siya hindi matulog? Bakit hindi siya pwedeng maging boss? Yung iba ko pa bakit tinulungan ako sa mga proyekto? Lagi sinasabi ni Musta na ang kababayan niya kayo ay parang putik kayong hindi kumakapit. Hindi mo pinagsabi ako. Hindi ba sinabi kong makipagkaibigan siya? May malaking boss siyang sinusundan. Ang tunay na may-ari ng Dewang Group. Opo, tatay. Naalala ko po. Hindi, imposible yan. Dati kong taglinis ng hotel. Bakit kita tutulungan? Ako si John Dewa. Siya talaga? Ano ba ang tunay niyang pagkatao? Opo, tatay. Sino ba talaga siya? Mas malakas pa ba siya sa Dewang Group? Siya ang genius sa pananalapi sa kapatid ng Future Group, ang Star God na si Tang Yu. Ano? Si Kang Yu ng Future Group? Ang Car God? Ano? Siya ba ang nagpapon ng Future Group? At ang racing god na si Kang Yu? Ano? Ikaw pala ang racing god na si Tang Yu. Ayoko sana magpasita, pero hindi ko na ito maitatago. Ikaw ba talaga ang racing god na si Tang Yu? Ikaw ba ang misteryosong racing god na nakapagmaneho ng 300 sasakyan, naglakbay mag-isa sa Lockwood at tinalo ang Eastern European racing god? Oh, dahil sa lubos kong pag-unawa sa sasakyan, itinatag ko ang low track. Tama. Matagal nang nauuna ang teknolohiya sa ibang bansa. Palaging minamaliit ang ating mga lokal na sasakyan nang lumabas ang racing god at gumawa ng lausra. Saka lamang naging ang ating mga sasakyan. Lahat ng ito ay dahil sa racing god. Hindi ko akalain ikaw pala ang racing god. Siya, ang racing god. Parehong mayaman. Totoo ba ang milyon-milyon galing pangako niya? Mariga, totoo ba ang kotse at titulo ng bahay na ibinigay mo noong sa ibinalik mo? Wala na itong kinalaman sa kanya. Huwag kang magalit, Mariga. Nagbibigay lang ako. Kung ibibigay mo lang sa akin na pinuto agad, paano gusto mo ang milyon-milyon? Bigyan na kita ng kapahalagang personal.
talaga ang racing god ng mundo? May pinagkaiba ba kung racing god ako o hindi? Oo, malaking bagay yun. Bakit? Idolo ko ang racing god at pangarap kong mapakasalan siya. Pangarap mong mapakasal ng racing god. Ambisyoso ka pala. Alam kong malabo to, pero masaya na kung makausap at makapagpapik sa kanya. Sige, picture na natin. Talaga? Gawa ko muna yung isa. Sige. Ikaw talaga ang racing god. Mukhang sinungaling siya. Bakit kita siya pinaniniwalaan? Kung siya ang chairman ng future group at racing god, titingin ka ba siya sa'yo? Akala mo ba lahat ay mababaw kapag mataas ka na doon? Kapag mataas ba ako? Contracted pa ako na may 8,000 feet na gawa. Magaling ka. Bakit mo sinubukan sa akin kung nagsiwala? Tama na. Ipakita mo na ang lakas mo. Tara na. Kuya Sue, Kuya Jim, huwag na natin sayangin ang oras sa sinungaling na ito. Tulungan niyo ako sa mahalagang okasyon ko. May mahalagang okasyon yan? At ikaw, hindi mo ba naalala? Matagal ko nang gusto si AG. Ngayon, sa isang pisito sa arawan ng Lima, magpropose ako kay AG. Magandang balita ko. Parang dobleng selebrasyon. Ngunit kailangan ng mas lakas. Tiyak mo. Sinusuporta mo ang friend ko. Siyempre, sinusuporta ko Huwag pa magpa-check up ko. Libre konsulta. Nina, Generic nagtuturo ka. ba kayo? Wala pong tutuloy, pero sige. Hindi pwede. Hindi ako papayag. Nagawin, kailangan ba talaga kontra ka sa lahat? Nandito na lahat ng kamag-anak at kaibigan. Anong dahilan mo para tumutol? Ako ang magdedesisyon sa pag-aasawa ko. Wala may tay dito. Kakakumpiyansa. Gusto mo ba talaga yung isihang iwan mong rentahan? Kahit hindi ko siya gusto, hindi pa rin kita pakakasal. Anong Jim, nawawala na ba sa isip mo? Ang tatay ni Miss Juan na may-ari ng minahan, maraming sasakyan at bahay. Kapag pinakasalan mo siya, ginhawa ang buhay mo. Itong babaeng tanga to, basura ko lang. Hindi ka ba nahihiyang mag-isa ka sa kanya? Putol ako sa pakikasal mo sa isang manluloko. Pinuli mo lang ang manugang ko. Ang galing ng inahin ko. Papadalhan ko kayo ng mga katuluan ngayon din. Bibigyan ko ng komisyan ang inahing kuya at ipat ko. Totoo ba, anak, ang laking sinungaling? With paper a day. Lagi sa tabi. Baka dandruff yan. Mag-head and shoulders every day. Prevent dandruff and decay from coming back. So you're up to 100% dandruff-free every day. Head and shoulders. Ang laki ng puso mo. Siyempre, totoo yan. Kapag napangasawa ko si Agnes, inay ko na kayo. Lahat ng minahan at mansyon ay sa inyo at handa kayong mamuhay ng marami. Sige, Desidido na ang kasal na to. nakikita mo, magnanakaw. Sa huli, akin pa rin siya. Wala kang kwenta, Walang kwenta ako. Kahit may minahan kayo, wala sa akin. malaking bagay yun. Naiibig ka ba? Naniniwala ka bang mapapapunta ko ang tatay mo humingi ng tawad? Mapapapunta mo ang tatay ko dito? Nagkamali ka na. Ang tatay ni Malik ay kilalang mayamang tao. Bakit siya magpapaumanhin sa'yo? Tama, pakawalan lang yun. Asang-ayon para patayin siya. Gusto kitang bulbugin. Teka muna, huwag mo siyang paalisin dahil sa kayabangan niya, kami mismo ang mangangapa. Hindi mo ba sinabing mapapapunta mo ang tatay ko dito? Bibigyan kita ng pagkakataon ngayon. Tatawagan ko na ang tatay ko. Tingnan natin kung siya ang papatay sa'yo o ikaw ang mananalo. Boss, pwedeng mag-invest ka ng ilang milyon sa pelikula ko. Gusto mo mag-invest ng iba pag Siyempre, kung sino sa amin ni Little Fox ang mas makakakuha ng pondo, siya ang bida. Baka biglang sumikat ako dito. Ito yung may tao para sa bibig. Hello? Hello, Papa. Sabay sa anak? Dalawang bagay. Anong problema, Miss? Una, pumayag ang pamilyang nanay sa kasal. Pangalawa, may siraulo dito. Ninakaw ang lalaki ko at sinabing papapologize ko sa kanya. Ano? Sinong may lakas ng loob magnakaw at gusto pa akong mag-sorry? Antayin mo, dadalhin ko siya sa minahan at doon ilibig ang... Mr. Chong, bakit po kayo galit? Kung gusto mong mag-invest sa presidente, magpabik ka ng kwarto
Master. Padala mo sa akin ng room number. Pupunta ako pagkatapos ko ayusin ang mga bagay. Sige. Salamat, Mr. Guang. Maraming salamat po. Sumama kayo sa akin, maglibing tayo ng tao. Teka, darating na ang tatay ko. Gusto kong makita kung paano mo siya makapapologize. Sige, maghihintay ako. Sinabi mo, hinihilahin ng kaso ng tatay mo, di ba? Opo, Sir Ray. Tawagin mo ang director ng Coal Management Committee. Nakita nga natin ang kayang gawin ni Guang ngayon. Sige. Ano? Tama ba ang narinig ko? Sabi mo, pag-interview ang direktor ng Coal Management Committee? Oo. May problema ba? Nagbabalik ka na ba? Alam mo ba ang posisyon ng direktor ng Coal Management Committee kahit hanggang nangyayari kami, hindi kami maglakas loob makipagkita sa direktor. Ano ba ang akala mo? Hindi na naiintindihan ng Coal Management Committee. Ang mga may-ari ng mga ay sobrang mayaman pero hindi alam makausap ang direktor. Wala nang siyang bisikleta. Naniniwala ko siya makakapagdala ng direktor dito. Kita una ako pero ngayon lang ako nakakita ng taong gano'n sa walang kwenta. Pinatang at walang hiya. Bakit mo na ito nangyari? Ano ang sagot mo? Bibigyan kita. Huwag na. Sigil ka na sa kayabangan. Dapat may pangarap pa rin tayo. Paano ka papanggap? Gusto ko ng short cut. Sige, bibigyan kita ng sports car. Tawagan mo padalhan ng sports car sa kanya. Opo. Hindi naman ako marunong sa manito. Okay lang, ako ang mag-drive. Isasakay kita. Bakit to? Sino may lakas ng loob na nanakot sa anak ko kahit ako magsusorry? Tay, nandito ka na pala. Sino ang Guang? Wala ka naman. Nakakamagulot na tayo mula ngayon. Oo. Sinong nanarobot sa anak ko rin nagwawala sa mga tao ko? Ay, pangako. Sige lang, pinangigat ka. Saan ko kakilala yung walang kwentang yan? Hindi mo kakilala. Bakit mo nasabing makakapunta ka para humingi ng tawad? Ikaw pala, nagsabi na kung mismo ang dapat humingi ng tawad. Eto na ako. Paano kung hindi ako humingi ng tawad? Sigurado kang humingi ka ng tawad, pero hindi kita tanggapin. Humingi ako ng tawad pero hindi mo tatanggapin. Eto na ako ngayon. Hindi talaga ako humingi ng tawad. Anong magagawa mo sa akin? Kung wala, ako naman ang gaganti sa'yo. Kahit sinabi rin niyang mapapapunta dito ang presidente ng Coal Management Association. Ano? Mapapapunta niya ang presidente ng Duty Management Association? Ang yabang mo naman. Hindi mo na alam ang sarili mong apelido. G, yan. I-deliver na ang mga sports car na gusto mo. 2 ang dumating. Aling estilo ang gusto mo.
Angel, matapos ka pa. Sabi ko magsusulit ka sa akin ngayon kahit ano pa. Trabaho lang. Bibili muna ako ng kotse para sa asawa ko. Ayos? Nagmamalaki ka pa dito, papatayin kita ngayon. Tatay, huwag ka munang magalit. Pinagtripan ng anak ko at ako pa ang inis dito. Bakit pa natin siya papayagang manatili? Ay, alam mo ba yung kasabihan? Bago kainin ng pusa ang daga, paglalaroan muna nito hanggang mamatay. Nagmamalaki siyang bibili ng sasakyan, di ba? Panoorin naman natin siya at hintayin natin mag-ayos. Sige, susunod ako sa bunso kong anak. Babayaran muna natin siya. Ano yung gusto mo? Seryoso ka talaga? Siyempre naman. Ilang butan ko. Yung kotse na ito. Bakit hindi mo pa kinuha ang kontrata ng pagbili ng kotse? Miss, kailangan niyo po ba ang kontrata sa pagbili ng kotse? Siyempre, kailangan niya ng kontrata kung bibili siya ng kotse. Di ba? Siyempre. Dahil yun siya ang kontrata sa pagbili ng kotse. Okay, napirmahan na ninyo ang kontrata. Kapag nabayaran na, maibibigay namin ang susi ng kotse. Sige, bayaran ka natin. Magkano ba? Buong bayad ay 128 million yuan at ang pangunang hulog ay 550,000 yuan. Buong bayad. Iya, gusto niyo bang magbayad sa card o cash? Gusto. Nasa kotse lang ang pera ko kunin ko. Ano? May 128 million yuan na cash sa kotse. Hindi ba naman? Sinong pamilya ang maglalagay ng yan sa kotse? Akala mo, pinakamayaman ka sa mundo? Hindi mo kaya pag-usapan ng yelo sa isip ng pangtao. Paano mauunawaan ng mga kalakal sa bayan ng sino mayaman ang hindi? Ngayon talaga, gusto kong makita kung may pera ka. Hindi talaga siya pagkakagawa sa pera. Kung may ganyan, yung bagay ako tatawagin kita, hindi mo. Sige. Yan ang sinabi ni Franz Kafka.
chairman ang pera ay dinala. Kailangan ko bilangin ang pera. Okay, 10,000 yuan, 20,000 yuan, 30,000 yuan. napakaraming pera. Nanirahan ako sa buong buhay ko at hindi pa nakita ito maraming pera dati. 130,000 yuan, 142,000 yuan, 360,000 yuan. Paano ito posible? Paano siya maaaring magkaroon ng maraming pera nito? Hindi ito maaaring maging totoo. Ang isang tao na ganito, na magwa ng sweldo na dati ay kahit-kahit ngayon, ay hindi nakakuha ng maraming perang tulad ng buong buhay. Oo, dapat itong huwad na pera. 1.27 million yuan, 1.28 million yuan. Ang bilang ay tapos. Ito ay eksaktong 1.28 million yuan, 97 digit pa, o mas mababa. Magandang lalaki, huwag ito sa pamamagitan ng chairman kung siya ay lamang isang kirgat. Paano siya maaaring magkaroon ng maraming chairman? Ito ay dapat na huwad na pera. Oo, dapat itong peso. Hindi kailangan mag-alala tungkol dito. Meron kaming validator ng layering sa aming distrito at malaman mo kaagad. Ang banknote na ito ay tunay. Unang nagbanknote. Ang banknote na ito ay tunay. Tunay na banknote. Totoo nga, ganito kalaki pala ang pera niya. Anong koneksyon kaya meron siya? Kung ang koneksyon malaki o wala, malalaman mo rin. Ngayon na-verify ang pera, makinig na ba ang kotse at sisi? Sige po, boss. Narito ang kontrata ng sasakyan at mga susi. Boss, paparadahan ko ng maayos ng sasakyan. Sige. Yun, sa'yo na to. Hindi ka nagsiseryoso. Ibigay sa akin to. Di ba? Siyempre, paano ito magiging biro? Ngayon, pwede ka nang mag-joyride sa paborito mong sports car. Hindi ako marunong magmaneho. Okay lang. Dadalhin na kita sa driving school para matuto ka. Oo, sumuport ko, oy! Salamat. Sisi, ano ba sinabing pag nakapagpera ako, lilinis ka sa akin? Maliit lang ito. Ang assets ko sa bangko ay 29 milyon. Sa tingin mo guys, papalimutin niyo ako sa isang pera mo. Tama. Para ka bang may maipaglabang sa pera mo yan? Pinapalisip ko na naman ang usapan. Oh, pinabaliktad ko ang usapan. Anong gagawin mo? Saka, di na natin nagkakasali dahil sa bus train sa'yo. Dala-dala pa rin ang bandasan. Subukan lang panghilain sa'yo. Tapos na ang pagpapanggap mo. Oras na para magbayaran. Uulitin ko. Hindi ka karapat dapat makipagbayaran sa akin. Hindi karapat-dapat. Dahil lang pa sa 1 million yuan mo ito pagkatapos mawalan. Ang perang kaya kong ilabas ay siguradong magpapakalula sa'yo. Hindi, ilabas mo na. Gusto kong makita paano mo ako papakalulahin. Tatay, hindi ko mo sinabing sinulapan niya ang Coal Association President? Nasaan na siya? Bakit hindi siya mananagot matapos magyabang? Bakit hindi pa dumarating ang tao? Sundan mo. Galit na ang chairman. Nagtatanong bakit hindi pa kayo dumarating. Bilisan mo. Nasa pasukan na ng barangay at darating na agad. Sige, anong narinig ko? Ginamitan niya ng ganung tono ang presidente. Parang ito. Sakto, nawawala na siya sa sarili. Anong uri ng katayuan ang meron si Presidente Wu? Kahit ang mayayaman at makapangyarihan dito ay nagpapakumbaba sa kanya. Paano siya nangahas na ganun ang tono? Kung marinig ni Presidente Wu, sampalin siya agad. Ginagamit ang mga presidente para takpan ng katotohanan. Bakit hindi natin tahimik at iharap sa presidente? Tiyak na yung gamit ng presidente. Tama ka. Dakpin natin ang impostor na sumisira sa pangalan ng chairman. Tiyak na tayo pahahalagahan ng chairman. Baka direktang bigyan tayo ng chairman Wu ng 2 coal mines sa sobrang gala. Sa oras na yun, yayaman tayo ng gusto. Halika, dakpin niyo ang impostor na ito para sa akin. Anong ginagawa mo? Sino ang may lakas ng loob na gumalaw? Sino naman ang paparito? Chairman Wu, si Chairman Wu ito. Sino si Chairman Wu? Siya ang tagapangulo ng ating industriya ng pagmimina ng uling.
Posible bang talagang siya ang tumawag sa kanya rito? Ano nangyari? Anong isabi meron siya? Paano niya napapunta si Chairman Hood? Tama, hindi talaga siya ang tumawag sa kanya rito. Siya ay aking iniwan. Paano niya mapapapunta ang kilalang tagapangulo ng Fort Management Division? Iginagalang ko ang tagapangulo. Buot siyang siya. Butang sana, dumating ka rin. Narinig kong tinawag ako ni Chairman Kang. Kaya agad akong dumating kahit masiraan ka ng paa. Ano kayang isabihin para sa akin? Ang mayroon ang tagapangulo? Kilala mo ba siya? Si John Yun-Cheng ay may-ari ng mina sa ilalim ng asosasyon. Ano ang problema, Chairman? Ano ang problema? Sabi niya may hina sila, mayaman at makapangyarihan. Dala niya ang dalawang salarin at babato dito. Binabansang papatayin ako rito. Ano sa palagay mo ang dapat kong gawin? Ano? John Yun-Cheng, paano mo natatakot si Chairman Kang na pinakamariinal ko? Presidente Rosino siya. Gago ka! Bulag ka ba? Di mo kilala si tagapangulong Kang. Pasensya sa paningin ko. Presidente Wu, pakilala mo nga siya sa akin. Ipapakilala ko siya sa'yo. Matatakot ka sa makikilala mo. Si tagapangulong Kang ang nagtayo ng First Future Group sa Southern Province. Isang tanyag na alamat sa pananalapi. Gumawa ng unang luxury car brand na Laosi at ang pinakamagaling na stunt driver sa buong mundo, ang Diyos ng Kotse. Siya nga ba talaga ang tagapangulong Kang ng Future Group? Totoo ba ang sinabi mo? Notes that session. Ano siya ng gagawa? Paano siya magiging tagapangulo? Totoo, nakita ko siyang mga paano magiging sulubi ang tagapangulo. Sabi ko na nga ba, marami kang perang gusto ko pamahagi. Maging sinabi ako para malaman kung sino ka ang may mabuting kalooban. Kasi dati pa noon, lumayo ka agad nang nakita mo akong humingi ng pera. Hindi ba tama yan? In-shock siya? Totoo bang nagpanggap kang sulubi? Nagdaya ako sa'yo? Nagpanggap akong mayaman? Anong meron ka na karapat-dapat dayain? Akala ko pagkatapon sa'yo ng mga ko, ituro lang sa nalingkin ko. Mayaman ka rito. Gago ka! Kilalang kilala si Chairman Kang sa buong mundo. Mga makapangyarihang tao ay dinuyuko lang sa kanya. Mga tagumpay ni Chairman Kang ay hinahangad ng marami. Kailangan pa ba niyang magpanggap sa harap ninyo? Chairman Hu, kapalasama nita, meron kayang magkamukhang dalawang tao. Bakit ka ganyan magtanong? Ano ba ang relasyon namin ni Chairman Kang? Walang hutang siya ngayon kung wala si Chairman Kang. Kung bumagsak ang industriya ng karbon sa Timor, alam namin mayaman sa karbon ang kabundukan doon. Kaya nagpulong sa gusto makabagong kagamitan. Nang malaman ni Chairman Kang, nagpadala siya ng mga siyentipiko ng libro dahil dito, umunlad ang industriya ng karbon sa Timor. Sa kabutihang ipinakita ni Chairman Kang, makakalimutan ko ba siya? Si Chairman Kang palang tagapagligtas ng negosyo. Ang tanga-tanga po. Ang tanga po talaga. Ay, Chairman Kang, pasensya na. Nagluluhod ako para humingi ng tawad. Anak, lumuhod ka na. Humingi ng tawad kay Chairman Kang. Chairman Tang ay pasensya na po. Chairman Tang, Kahit sa puso ang pag-amin niya, hindi ko kayo patatawarin ngayon. Humihingi kayo ng tawad dahil sa kapangyarihan ko. Pero sana maging mabait din kayo sa ordinaryong tao na hindi nalinis at sumasakit. Opo, Chairman Kang. Ang bangkira at aking mayabang, nanalo ko sa nakikita. Tingnan sa mga yaman nila. Opo. Huwag po, Chairman Kang. Tawanan niyo po kami. Pangulo, alam ko nagkamali ako. Paumanin po, patawanan niyo po ako. Tatay, labas ka. John Yuan-Cheng, bakit hindi ka pa umaalis? Gusto mo bang lalong magalit si Chairman Kang? Sige, alis na ako. Tatay, umalis ka tayo. Sige, kami na gusto mama ka. Ikaw ba talaga ang chairman ng future group? Wala pa po. Totoo lahat ang sinabi ko. Ikaw lang ang ayaw maniwala. Akala mo ba puro kayabangan at pagiging sikat ang mayaman? Hindi mo po. Maraming mayaman ang nagmula. Para lumaman. Alam niyo lang na
Nakakalimutan ako.